Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 hayop na ngayon mo lang madidiskubre. Ito ang hayop na sa sobrang bihira, kaunting Pilipino lang ang nakakakilala rito. Mula sa insekto na mukhang panda hanggang sa nilalang na mukhang bulak. Ilan lang yan sa ating bida for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel ay ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at wildlife enthusiast. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at simulan na natin. Dito sa Pilipinas, pwede kang makakita nito. Alam mo ba kung anong tawag sa insektong ito? Sila ang tinatawag na plant hopper. Kakaiba ang insekto na to dahil aakalain mong popcorn ang kanilang katawan. Ginagamit nila ang kanilang malabulak na dekorasyon para itaboy ang mga predator. Siyempre, sino ba namang predator ang gaganahang kumain sa hayop na mukhang alikabok? Malalaman mo ang kanilang presensya dahil sa nagiiwan ito ng puting sapot sa halaman. Kaya din nilang tumalon ng mataas para makaiwas sa kanilang kalaban. Kahit maliit at cute ang hayop na to, kilala itong namimeste ng pananim. Kaya naman mainit ang ulo ng mga magsasaka sa tuwing nakakakita sila ng ganitong insekto. Nakakaaliw sila pagmasdan, ngunit kung isa kang plantito, hindi mo gugustuhin na meron nito sa inyong bakuran. Susunod ay ang insekto na makikita sa bansang Chile. Alam mo ba kung anong tawag rito? Sila ang tinatawag na panda ants. Tinawag itong panda dahil sa kulay nitong black and white. Sa unang tingin, aakalain mong isa lamang langgam, ngunit kabilang ito sa pamilya ng mga wasp o patakte. So in short, mas malapit itong kamag-anak ng bubuyog. Mga babae lamang ang may ganitong anyo. Ang mga lalaki ay may kulay pulang katawan at mahabang pakpak. Kung ang mga babae ay tinatawag na panda ants, ang mga lalaki naman ay tinatawag na velvet ants. Magkaiba sila ng anyo kaya aakalain mong magkaiba sila ng species. Nakakatawa tignan ng mga panda ants ngunit hindi biro ang matusok ng insekto na to. Gumagamit kasi ito ng panusok o stinger sa tuwing may banta sa kanilang buhay. Cow killer ang bansag sa insektong ito dahil kaya raw nitong magpabagsak ng baka sa sakit ng kanilang panusok. Yikes! Tumungo naman tayo sa bansang Mexico para makilala ang susunod na amazing animal. O ito, kilala mo ba ang hayop na to? Kung si SpongeBob ang tatanungin, ito ang sagot niya sa'yo. Sa totoo lang, hindi ito bulate at hindi rin ito isang uri ng ahas. Sila ang tinatawag na Mexican mole lizard. Isa itong uri ng lizard na kabilang sa pamilya ng Amphisbaenia na binubuo ng iba pang lizard na may mahabang katawan. Kakaunti lang ang taong nakakakilala rito dahil bihira lang sila mamataan. Nakatira kasi ito sa ilalim ng lupa kung saan sila komportableng mabuhay. Lumalabas lamang sila sa ilalim tuwing gabi at sa tuwing kakatapos lang ng ulan kung kailan basa ang lupa. Kinakain nito ang anumang hayop na kasya sa kanilang bibig, kabilang na dyan ang langgam, uod at iba pang insekto. Cute tignan ang mga mole lizard, ngunit maraming tao ang natatakot rito dahil sa maling pag-aakala na may kamandag ang kagat nito. Next ay ang hayop na makikita sa Amazon forest. Alam mo ba ang tawag dito? Sila ang mga pin snake. Obvious naman, di ba? Ito ay isang uri ng Cecilia na kabilang sa pamilya ng amphibians. Pero kung gusto mong mag-sound smart, tawagan mo sila sa scientific name na Atretocoana icelti. Wala itong lungs o baga at humihinga lamang gamit ang kanilang balat. Throughout the history, 2 beses pa lamang ito na mataan ng tao. Una itong nakita noong 1965 at muling namataan sa ikalawang beses noong 2011. Sobrang rare ng mga pin snake at tanging 2 specimen pa lamang nito ang dokumentado. Nakikita lamang ito sa Amazon River, ngunit dahil sa kaliwat kanan ang construction site at dam project, mukhang bilang na ang natitirang araw ng mga pin snake. Paborito pa naman nila kainin ang maliliit na isda, baby crabs, kuhol at syempre, hindi mawawala ang tahong. Naging laman ng balita ang kaliwat kanang pagkasira ng Amazon forest dahil sa conversion nito bilang agricultural site. Dahil dyan, pinaniniwala ang maraming rare animals ang naging extinct bago pa man sila madiskubre ng mga scientist. Isa sa maaaring maubos na hayop ay ang Amazonian Royal Flycatcher na naging mukha ng ilang wildlife conservation project.
Napakaganda ng ibon na to at angat sa lahat ng ibon dahil sa kanilang makulay na korona. Sobrang unique ng kanilang korona kaya't nakapagtataka na kaunting tao lang ang nakakakilala sa kanila. Tanging mga lalaking flycatcher lang ang may ganitong dekorasyon na ginagamit nila upang makapang-akit ng mga babaeng ibon. Kung minsan, ginagamit din nila ito bilang defense mechanism. Mabilis kasing matakot ang mga predator sa anumang matingkad na kulay, lalong-lalo na kung kulay pula. Sa sobrang nilang weird, para silang kabilang sa mundo ng Pokemon. Speaking of Pokemon, alam mo ba na merong real-life Venomoth? Ito ang Poodle Moth na makikita pa rin sa Amazon Rainforest. Sumikat sa internet ang mga Poodle Moth dahil nasobrahan ata ito sa kakitan. Bagong discover lang ang Poodle Moth, isang patunay na marami pang hayop ang hindi natin alam. Sana all ng hayop na ma-discover ay ganito ka-cute. Maikli lang ang kanilang buhay at tumatagal lamang ng 5 araw. Ang tanging purpose nila sa buhay ay makahanap ng mating partner at makapag-reproduce. Pinaniniwala ang may 100,000 species ng moth na nagkalat sa buong mundo. Ang iba ay sobrang liit, samantala ang iba ay parang nakalunok ng cherry fur. Oh no! Halos lahat ng disenyo at kulay ay pwede mong makita sa kanilang pamilya. Ang ilan ay sa sobrang strange, aakalain mong alien. Lumipat naman tayo sa China para makilala ang susunod na hayop. Nakakita ka na ba ng unggoy na ganito ka-cute? Sila ang mga golden snub-nosed monkey. Ako lang ba to o mukha talaga silang oranggutan na kinagat ng vampira? Makikita ang mga unggoy na to sa China kung saan ka rin makakakita ng mga giant panda at maski na si Winnie the Pooh. Eto si Winnie the Pooh ng China habang kasama si Tiger. Ang mga snub-nosed monkey ay considered bilang first-class protected animal kaya mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli at pagpatay sa lahi nito. Sila ay endangered animals at meron na lamang 3,000 populasyon sa buong bansa. Napaka-cute ng mga hayop na to kaya hindi ko alam kung bakit ba sila pilit na hinuhuli at pinapatay. Mukha silang stuffed toys at magandang stress reliever dahil maamo ito sa tao. Kasama sila sa ating list dahil maraming tao ang hindi nakakaalam na may ganito pala ka-cute na unggoy. Ang ating next destination ay ang bansang Hungary na sikat dahil sa kanilang hot spring, goulash at mabalbong baboy. Yup, ito ang Mangalitsa pig na makikita lamang sa bansang Hungary. Sa unang tingin, aakalain mong matabang tupa ang baboy na to. Andito sila sa ating list dahil sino bang mag-aakala na meron palang baboy with curly hair. Kaunti lang ang nag-aalaga nito dahil nangangailangan ito ng malawak na grazing area. Hindi mo kasi ito pwedeng ilagay sa kulungan gaya ng ibang baboy dahil nagiging sakitin ito. Dahil sa kaunti lang ang nag-aalaga ng Mangalitsa pig, mahal ang benta nito sa merkado. Ang 1 kilo ng kanilang karne ay umaabot ng 560 pesos per kilo. Sila ang may titulo bilang world's fattest pig dahil 70% ng kanilang laman ay balot ng taba. Ito ata ang baboy na masarap ilahok sa adobo. Ngayon, tumungo naman tayo sa karagatan para makilala ang ilan sa amazing animals. Sa sobrang lawak ng karagatan, naging tahanan ito ng unique animals na ngayon mo lang makikilala. Isa na dyan ang magandang Southern Right Whale Dolphin. Maraming klase ng dolphin sa buong mundo, ngunit ito ang species na may kakaibang kulay. Black and white ang kanilang balat na may hambing sa kulay ng mga killer whale. Ginagamit nila ang maitim na balat upang makapag-camouflage sa madilim at malamig na tubig ng Arctic region. Wala itong dorsal fin kumpara sa ibang klase ng dolphin at maliit lang ang kanilang pectoral fin. Dahil sa disenyo ng kanilang katawan, mabilis silang nakalalangoy sa tubig na parang torpedo sa sobrang bilis. Maganda at unique ang kanilang skin pattern kaya maraming turista ang willing magbayad ng malaking halaga masilayan lang ang ganito ka-rare na animals sa dagat. Maski dito sa Pilipinas, maraming animal species ang hindi pa nakikilala ng maraming Pilipino. Ang Pilipinas ay tahanan ng ilang libong uri ng hayop at kakaunti lang dito ang kaya nating pangalanan. Nakakalungkot nga isipin na kahit nabiyayaan tayo ng likas na yaman, hindi naman natin sila pinahahalagahan. Kaya naman isa sa objective ng FTP channel ay ang magbigay edukasyon at bagong kaalaman tungkol sa local animals ng ating bansa.
Sayang naman kung mauubos na lang ang mga Rufus Hornbill nang kakaunting Pilipino lang ang nakakakilala. Nakakapanghinayang din kung maubos ang slow loris ng tawi-tawi dahil sa kakaunting Pilipino ang nakakaalam nito. Andiyan din ang Philippine Trogon na isa sa pinakamakulay na ibon ngunit hindi pamilyar sa maraming Pinoy. Kaya kung isa kang tunay na animal lover, patuloy lang tayo sa pagtuklas ng bagong kaalaman dahil ang animal conservation ay nag-uumpisa sa public awareness. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Noel Narte, Cedric J. Mauyaw, Isagani Dupa, Sarlo Jean Gamboa, Sean Edward Gatungay, John Sugi Jr. at Jazem Florentino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!